At ito muna tayo sa preparasyon ng House Prosecution Panel sa day number 4 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At nagbabalik sa ating linya si Bombo Jai Rahanggayo kasama si Deputy Speaker Jay Conggon. Bombo Jai. Yes, Bombo Genesis live tayo dito ngayon sa Senate of the Philippines. Kasama natin live si Deputy Speaker and Zambales Representative Jay Conghon. Tatanungin natin siya sa mga possible na mangyayari dito sa impeachment. Day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And sir, on the studio ay kasama din natin si Bombo Genesis. First, sir, the prosecution receives the request from National Bureau of Investigation, Melvin Matibag. Sir, what do you think yung magiging contribution dito ni NBI Director Melvin Matibag dito sa impeachment trial? Well, malaki ang malaki ang parte ni NBI Director Matibag, lalong-lalo na rito sa case ng prosecution, at talagang inaasahan natin na lalo nitong mapagpapatibay yung kaso ng prosecution para mapatunayan na talagang merong threat talaga na nangyari at ginawa laban sa buhay ng Presidente, First Lady, at ni former Speaker Martin Romualdez. At ngayon, sir, aasahan natin dito yung second witness ay si Attorney Jeremy Lautoc, sir. Yes, napaka-importante ng ating mga witness ngayon dahil ito'y lalong magpapatibay ng mga ng mga argumento ng prosecution. At alam naman natin na bawat testigo ay mahalaga dahil sila ay may daladalang istorya na kung saan makapagpapatibay ng kwento at magpapatunay na tama yung argumento ng prosecution team ng House. And now, the House Prosecution Panel considers Attorney Zuleika Lopez as a hostile witness. Sir, ano sa tingin mo yung magiging contribution din dito ni Attorney Zuleika Lopez? And na-expect ba natin na dadating dito si Vice President Sara Duterte? Well, yung tanong tungkol sa darating ba rito si Vice Presidente, walang makakaalam niyan, walang makakabigay ng kumpirmadong kasagutan dahil alam naman natin si Vice President panayang iwas sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Nakita naman natin noong nakarang araw, nagpunta siya dito pero hindi siya humarap sa impeachment court. So inaasahan din natin na baka ganun ulit ang gawin niya. Patungkol naman sa ating mga witnesses, dapat lagi nating tandaan na lahat ng witness ng prosecution ay importante. So ano na yung mga comment nyo? Kasi last week pumunta dito si Attorney Zuleika and may mga request siya administrative matters. Nag-request siya ng refrigerator, coffee maker, for catering as well. Ano yung masasabi niyo dyan? Well, siguro tingin niya parang nagbabahay-bahayan yung mga rito, Nagbabahay-bahayan tayo rito, kaya humihingi siya ng gamit pang kusina. Pero hindi yun ang importante. Ang kailangan, humarap sila rito at talagang sagutin nila yung mga aligasyon at talagang ipakita nila na talagang handa silang sagutin, lalong-lalo na yung mga articles of impeachment natin. Okay. Bombo Genesis, anything to add? Oo. Sir, may babala or warning ang ilang mga trial lawyer na yung pagpresenta kay Attorney Lopez ay posibleng mag-boomerang sa may House impeachment prosecutors. Anong take ko dito at paano ho tayo nag-iingat dito, sir? Well, lahat ng testigo mahalaga, whether si Attorney Zuleika yan, si Director Matibag, or iba pang ahente ng NBI, lahat ng ating testigo mahalaga at makapagbibigay ng totoong pangyayari sa bawat kwento. So hindi lamang ang testimonya ni Attorney Zuleika ang mahalaga. So lahat sila pantay-pantay yung tingin ng prosecution. Pero may special arrangement ba sa mga prosecutors, like sa private at mga public prosecutors, na kung sino yung maghahandle ho sa kanya? Well, ano na yan, napag-uusapan din yan. Pero ang sinasabi nga namin, matibay ang naratibo ng prosecution at alam namin kung ano yung totoong nangyari, whether haharap si Atty. Zuleika o hindi. Matibay yung kwento ng prosecution dahil alam naman natin kung ano yung nangyari talaga na pagbabanta na ginawa ng ating Vice Presidente.
Okay. One last question on my part, Representative Kungod, sir. Dati ho kayong naging bahagi ng prosecution panel doon sa una sanang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, yung hindi ho natuloy. Ngayon, gusto kong tanungin ho sa inyo, anong assessment ho ninyo sa performance ng present panel, yung 11-man team? Well, napakaganda ng kanilang performance, no? Talagang napatunayan nila na talagang napatunayan nila na yung naratibo na talagang ginawa nga ng ating Vice Presidente, yung pagbabanta sa buhay ng ating Presidente, First Lady at saka ni former Speaker Martin Romualdez, at talagang hindi na bali ng depensa yung testimonya ng ahente ng NBI. So inaasahan natin na talagang sa mga darating na araw, lalo pang mapagpapatibay yung naratiba ng prosecution sa mga totoong nangyari o kaganapan sa pagbabanta sa buhay nating Pangulo. Okay. Bumujay. Okay, lastly from my end, Representative, inaasahan ba natin na matatapos ito na early yung paglilitis dito kay Vice President Sara Duterte, or do you think mag-e-exit ito sa 92 trial days? Well, sana Mhm. sana matapos sa maaga, pero mas importante rito yung hindi yung pagtapos sa maaga. Mas importante rito yung paglabas ng katotohanan. Ano yung totoo? Dahil deserve ng ating mga mamamayan na malaman kung ano talaga yung nangyari. Transparency, accountability, at kailangan maparusahan yung dapat maparusahan. Yes, mga Kabomboser Nation, nakasama natin si Deputy Speaker and Zambales Representative Jay Conghon dito live sa Senate of the Philippines. This is Bombo Jaira Hangayo. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!